Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 209. Our verse for today, Isaiah chapter 6 verse 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Isaiah 6 is nangyari siya nung namatay na si Haring Uzziah. And sinabi doon ni Prophet Isaiah na nakita raw niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono. At yung robe ng Panginoon ay bumalot daw sa buong templo. Kitang-kita niya yung glory ng Panginoon dun sa buong templo na yun. Nakita rin niya na may mga serapin na may 6 na pakpak na sinisigaw nila na banal, 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 or holy, holy, holy is the Lord of hosts. Nakita niya yung greatness ng Lord, nakita niya kung gaano kabanal yung Panginoon. And napatingin siya dun sa kanyang sarili. And sinabi niya na, kawawa naman ako. Siya daw ay isang tao na may maruming labi na naninirahan sa mga kasama ng mga taong masasama at meron ding mga maruming labi. Tapos kumuha yung serapin ng baga, tapos inanoint dun sa labi ni Prophet Isaiah. Tapos narinig niya yung tanong ng Panginoon na, whom shall we send? Tapos nung narinig niya yun, sinabi niya, here I am Lord, send me. Ang verse na binasa natin na ito ay respond na lang ni Prophet Isaiah. After niyang ma-witness kung gaano kadakila, kaluwalhati ang ating Panginoong Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan o sa kanyang trono. Nung nakita niya kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano siya karumi, dun siya napahumble bigla. Dun niya nasabi na kawawa naman ako, isa akong tao na may unclean lips. Makikita natin dito na ginamit ng Panginoon sa prophet Isaiah ay hindi rin naman perfecto. Meron din siyang kahinaan, and yet God hindi niya nire-reject yung bawat may mga kakulangan, may mga kahinaan. Nilinis siya ng Panginoon, pinatawad siya at in-invite siya para dun sa isang misyon. Dito sa story ng pagkakatawag kay Prophet Isaiah, makikita natin dito na hindi mga perpektong tao ang ginagamit ng Panginoon. Hindi tayo ginagamit dahil magaling tayo, talented tayo, or qualified tayo sa isang bagay. Hindi ito kagaya ng mga nag-a-apply sa trabaho na ito yung requirements, i-interviewin ka kung makakapasa ka ba sa interview, tapos pag nakita na nila na perfect ka para sa trabaho or qualified ka para doon sa trabaho na yun, then tatanggapin ka. Hindi ganoon ang Panginoon. Sabi nga, di ba, God does not call yung mga qualified, but He qualifies those who He calls. Basahin natin yung buong Bible. Makikita natin na ang bawat ginamit ng Panginoon, hindi puro mga perfectong tao. Mga taong may fear, may kahinaan, hindi tayo lahat karapat-dapat eh. Ang kagandahan lang, hindi yun ang basis ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang basihan ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay talagang grasya niya lang. Siya yung nagiging kalakasan natin sa lahat ng kahinaan natin. Siya yung mga magtatama ng mga mali pa sa bawat buhay natin. Hindi tayo righteous, siya ang righteous. Hindi tayo holy, siya yung holy. Salamat na lang sa righteousness niya at holiness niya. Kaya nakaka-stand tayo at nakakapagpatuloy sa paglalakad at pagsunod sa kanyang mga pinapagawa sa atin. Hindi ko alam kung parehas tayo ng nararamdaman, pero there are times na maiisip natin or naiisip ko na, Lord, hindi ako deserve para do sa mga bagay na pinapagawa mo. Or kumbaga sa trabaho, hindi ako pasado sa qualifications. Kilala mo ako kung sino ako dati, kilala mo yung pag-uugali ko, kilala mo yung nakaraan ko, at lahat ng mga pinagdaanan kong kadiliman at kasamaan. Yung mga maling decisions ko, yung mga limitasyon ko, mga kahinaan ko, hindi tayo kasing galing nila, or hindi tayo ka-educated kagaya ng iba. Hindi tayo kasing yaman kagaya ng iba. In short, marami tayong kakulangan sa abilidad at sa kung ano-ano pang mga bagay na napakiramdam natin ay kulang sa atin. And grasya na lang talaga ng Panginoon kung bakit pinili niya tayo para gamitin. Ang nakikita niya ay hindi yung kakulangan natin, kundi ang nakikita niya ay kung paano tayo magpapagamit sa Kanya. Nakikita niya ay yung puso natin na willing mag-obey at magtiwala sa bawat papagawa niya sa atin. Sometimes hindi naman talaga dahil sa galing. Sometimes, are you willing
na sumunod sa bawat papagawa niya. Hindi sinabi ni Prophet Isaiah na I am capable, Lord. Kayang-kaya kong gawin yung mga papagawa mo. Ako yung sugo mo, kayang-kaya ko yan. Hindi yun ang sinabi ni Prophet Isaiah. Ang sinabi niya, ito ako, Lord, send mo ko. Ang pagsunod sa bawat panawagan ng Panginoon, it is not about the ability, but it's always about our availability. Kung may kakulangan tayo, si Lord ang nagpo-provide. Naalala ko si Moises, hindi rin siya magaling magsalita. Pero nag-provide si Lord ng tagapagsalita niya sa katauhan ng kanyang kapatid na si Aaron. So ano mang mga kakulangan natin or parang mga bagay na hindi pa natin kayang gawin, huwag nating isipin dahil si Lord ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng karunungan, at grasya para magawa natin yung bawat pinapagawa niya sa atin. Hindi dahil sa kayang-kaya natin, kundi dahil sa kayang-kaya niya. At yun ang reason kung bakit nakagawa nating sumunod sa bawat pinapagawa niya sa atin with confidence. Because, sabi nga sa Bible, we can do all things because of Jesus. Maraming problema, distractions, kukontra sa'yo, iba yung tingin sa'yo, or bubulungan ka ng kalaban na hindi mo kaya. Pero lagi nating iisipin that He who began the good works in us will complete it, di ba? Until the day of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Panginoon para sa papuri ng mga tao. Ang tanging inaasam natin ng mga tagasunod niya, yung salitang, well done, good and faithful servant. So kagaya ko, ano ba yung parang pakiramdam nyo na hindi tayo karapat-dapat para gamitin ng Panginoon? Baka mamaya, pinatawag ka na rin pala ng Panginoon para gamitin niya. Ini-invite ka niya para gamitin sa family mo, sa mga kaibigan mo, para i-share yung word niya, i-share yung ginawa sa'yo ng Panginoon, di ba? Pero sabi mo, Lord, I'm not worthy, di ba? Alam nyo, sapat na yung malaman natin na banal ang Panginoon, sobrang dakila niya at hindi tayo karapat-dapat dahil nga sa mga pinagdaanan nating buhay. Pero once na nagpagamit tayo sa Panginoon, siya rin ang mag-aayos lahat nun. Siya rin ang magbibigay sa atin ng panibagong identity. And dahil sa grasya ng Panginoon, magkakaroon tayo ng confident na magsabi rin ng kagaya ni sinabi ni Prophet Isaiah na, Here I am, Lord, send me. Gamitin mo ako, Lord. Use me, Lord. Para sa lahat ng mga tumugon sa panawagan ng Panginoon, pasalamatan natin si Lord because dun sa kanyang grace na pinagkaloob sa atin. Yes, hindi tayo karapat-dapat pero ginawa niya tayong karapat-dapat. Kagaya ni Isaiah, hindi man tayo karapat-dapat pero si God pa rin yung magke-cleanse sa atin. Siya yung maglilinis sa mga karumihan natin. Huwag nating hayaan na yung ating kakulangan, mga sablay ay yun yung maging dahilan para hindi tayo sumunod sa mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba? Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, ang daming paraan. So, idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng willing heart para sumunod. At allow natin na siya yung mag-ayos ng mga bagay na dapat pang ayusin sa buhay natin. Maraming ways para makapag-serve sa ating Panginoon. Hindi naman kinakailangan nakikita ng mga tao eh. Sometimes, yung pagsiserve mo sa pamilya mo para maiparamdam mo sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon. Yung nagtatrabaho ka sa yung workplace na hindi kagaya ng ibang mga tao dahil nire-represent mo yung Panginoon. Ultimo dun sa pagtatrabaho mo, yung pagtulong mo sa mga taong nangangailangan na hindi mo kinakailangan ng recognition, sharing your testimonies, yung pag-witness mo kung paano mo nakilala ang Panginoon, kung paano niya pinago yung buhay mo, yung pag-share mo ng panibagong buhay mo sa Panginoon, sa iyong mga kaibigan. That is a part of service na sa ating Panginoon. And most of all, yung ma-share mo lagi si Jesus sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, at sa lahat ng taong mga kasalamuha mo. The only way, the truth, and the life, yun yung mas lalo nating dapat gawing service sa ating Panginoon. Especially yung pagdi-disciple natin sa kanila. Makapagbigay nawa tayo ng glory sa ating Panginoong Diyos. Here I am, Lord. Send me. So God bless everyone. Inawa ipatuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.